Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang nilikha ni Golnir, ang primordial god inventor na hindi lamang gumagawa ng sandata, kundi ng mga artifact na may malinaw na layunin, kapalit, at impluwensya sa mismong kaayusan ng mundo ng mga gods. Ang mga nilikhang ito ay hindi basta kagamitan, ang mga ito ay refleksyon ng filosofiya ni Golnir bilang isang creator. At higit sa lahat, tatlo sa mga ito ay patuloy pang umiiral hanggang sa kasalukuyan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, ang mga makapangyarihang likha ni Golnir. Una sa ating listahan ng Gearbonza, ang mahiwagang bag na naglalaman ng mga imbensyon ni Golnir. Sa panlabas na anyo, isa lamang itong karaniwang lalagyan, subalit sa mas malalim na pagsusuri, nagiging malinaw na ang Gearbonza ay isang control mechanism. Binanggit sa manga na isa sa mga laman nito ay may kakayahang magpatulog ng sinuman sa sandaling marinig ang isang tiyak na tunog, isang senyales na sapat na upang pawiin ang kamalayan. Gayunpaman, ang katotohanang wala ni anumang tunog na narinig si Feldis mula sa loob ng bag habang dala niya ito ay nagpapahiwatig na ang Gearbonza ay hindi lamang nagtatago ng mga artifact, sinisilyuhan din nito ang mga kapangyarihan ng mga mahiwagang bagay na nasa loob nito. Sa masusing pag-obserba, ipinapakita nito na si Golnir ay hindi basta nag-iimbak ng kapangyarihan. Gumagawa siya ng mga sistema para pigilan ang sariling mga imbensyon kapag kinakailangan. Kung may pocket dimension o soundproof ang bag, malinaw na ang Gearbonza ay simbolo ng restraint, isang inventor na alam na ang sobrang kapangyarihan ay kailangang ikulong, hindi ipakalat. Sumunod ang Svengar, ang ordinaryong bell na nagtataglay ng nakakatakot na kakayahan. Sa isang tunog lamang, napatulog nito ang mga bantay ng high-risk prison, mga nilalang na sapat ang lakas upang magbantay sa isang primordial god. Sa pagsusuri, ang Svengar ay hindi sandata ng pagkawasak, kundi sandata ng suppression. Hindi nito sinasaktan ang target, inaalis nito ang kakayahan nilang lumaban. Ipinapakita ng Svengar na minsan, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang pumatay, kundi ang kontrolin ng kalaban ng walang laban. Ang tanging kahinaan nito, ang pagiging bingi ng target, ay nagpapakita na ang mga imbensyon ni Golnir ay laging may lohikal na limitasyon. Hindi ito absolute power, kundi power na gumagalang sa rules ng kalangitan. Ikatlo, ang Judgenspeegel, isang salamin na kayang itago ang pag-iral mismo. Hindi lang nito niloloko ang paningin, binubura nito ang aura, bakas, at perception, kahit mula sa mga primordial gods. Sa mas malalim na obserbasyon, ang Judgenspeegel ay hindi simpleng defensive tool, isa itong existential eraser. Sa sandaling aktibo ito, para bang hindi ka kailanman umiral. Ngunit dito rin pumapasok ang pinakamahalagang punto, ang kapalit. Upang manatiling buo ang barrier, inuubos nito ang life force ng gumagamit. Ipinapakita nito na ang ganap na pagtatago ay katumbas ng unti-unting pagkawala ng sarili. Sa philosophical na antas, ang Judgenspeegel ay tanong, hanggang saan ka handang sumugal upang manatiling ligtas? Sunod ay ang Jarngriper, ang iron gauntlets na ginamit ni Thor. Sa teknikal na aspeto, pinoprotektahan nito ang nagsusuot mula sa anumang mapinsalang material, init man o lamig. Ngunit ang tunay na kahulugan ng Jarngriper ay nasa bigat nito. Sobrang bigat na hindi ito kayang isuot ng ordinaryong god. Sa pagsusuri, malinaw na ang Jarngriper ay hindi isang filter, kundi isang daluyan ng kontrolad o kapangyarihan. Hindi nito pinipili ang gagamit, ngunit hindi rin ito kayang isuot ng basta-basta. Ang sobrang bigat nito ay nagsisilbing natural na limitasyon. Hindi dahil pumipili ito ng karapat-dapat, kundi dahil tanging ang may sapat na lakas at katawan lamang ang makakagamit nito ng buo. Ang katotohanang si Thor lamang ang nakapagsuot nito ng tila walang hirap ay hindi patunay na itinadhana siya, kundi patunay na ang kanyang lakas ay lampas sa karaniwan. Hindi ang sandata ang pumipili ng gumagamit. Ngunit ang kapangyarihan ng sandata ay nangangailangan ng isang kamay na kayang dalhin ang bigat nito. Kasama rin sa listahan ng Gungnir, ang pinakakumpletong halimbawa ng ideolohiya ni Golnir. Bilang necklace, nagbibigay ito ng proteksyon at paggaling, kakayahang iligtas ang isang nilalang mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit sa sandaling mag-transform ito sa isang divine spear, nagiging ganap itong sandata ng kamatayan. Kapag may tinarget ang Gungnir, walang takas, walang sablay at walang ikalawang pagkakataon. Sa paglilinaw, ang Gungnir ay representasyon ng finality. Maaari kang iligtas nito, ngunit maaari ka rin itong hatulan. Isa itong artifact na may dalawang mukha, pag-asa at wakas.
At dahil gawa ito mula sa World Tree ng Kalangitan, malinaw na ang kapangyarihan nito ay lampas sa mortal at godly scale, ito ay cosmic. Ngunit sa lahat ng nilikha ni Golnir, may isang artifact na hindi sandata. At maaaring mas mapanganib pa sa alinman. Ang Book of Golnir. Hindi ito nagbibigay ng proteksyon. Hindi ito pumipili ng karapat-dapat. At hindi rin ito direktang pumapatay. Ito ay nagsisiwalat ng mga lihim na pilit binubura. Sa aklat na ito, isinulat ni Golnir ang lahat ng naganap sa nakaraan ng mga primordial gods, mula sa kanilang mga mabubuting gawa hanggang sa kanilang pinakamalulubhang pagkakamali. Ngunit hindi rito nagtatapos ang nilalaman nito. Itinala rin niya ang mga lihim ng Forbidden Book, kabilang ang tunay na kasaysayan ng Yggdrasil. Kung paano ito naging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming primordial gods at iba pang Diyos. Kung paano sila nasil gamit ang Gleipnir. At higit sa lahat, isinulat din niya kung paano maaaring alisin ang pagkakasil na iyon. Napakaraming maseselang at mapanganib na kaalaman ang nilalaman ng aklat na ito. Isang maling kamay lamang ang makabasa nito, at maaaring magsimula ang panibagong kaguluhan sa kalangitan. Ngunit hindi ito isinulat ni Golnir upang maghasik ng digmaan. Inialay niya ito para sa mga susunod na salinlahi ng mga gods, bilang babala at gabay. Upang hindi na nila ulitin ang mga pagkakamaling ginawa ng kanilang mga nauna. At upang masigurado niyang mababasa ang aklat, inialay niya ang sarili niyang buhay. Isinakripisyo niya ang kanyang huling hininga upang magpakawala ng isang sinaunang mahika, isang sumpang magbabantay sa nilalaman nito magpakailanman. Maging sunugin man ito ng pinakamalakas na kapangyarihan ng mga primordial gods, ang aklat ay muling mabubuo mula sa abo. Babalik at babalik ito sa mundo, hindi masisira, hindi mabubura. Nananatiling buhay ang katotohanan magpakailanman. Sa kabuuan mga Pops, ang mga nilikha ni Golnir ay hindi basta koleksyon ng makapangyarihang kagamitan. Ang mga ito ay mga konsepto, control, suppression, pagkawala, pagpili, at katiyakan. Ang bawat artifact ay may malinaw na limitasyon at kapalit, na nagpapatunay na si Golnir ay hindi isang inventor ng kaguluhan, kundi isang nilalang na nauunawaan ang presyo ng kapangyarihan. At ilan sa mga ito ay patuloy pang umiiral hanggang ngayon. Isang tanong ang nananatiling nakabitin, ilang kapalaran pa kaya ang kayang baguhin ng mga nilikhang hindi pa natin nasisilayan? Sa dami ng nilikha ni Golnir, 3 pa rin ang kumpirmadong patuloy na umiiral, ang Jarnriper, Forbidden Book of Golnir at ang Gungnir, at ang mga ito ang pinakatanyag at pinakamakapangyarihan. Hindi sila basta mga relika na naiwan sa kasaysayan. Isa silang mga tahimik na puwersang patuloy na humuhubog sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga Diyos. Habang may Jarnriper na sagisag ng protection, may Gungnir na nagtatakda kung sino ang ililigtas, at kung sino ang tatapusin, ang Forbidden Book of Golnir naman ay representasyon ng katotohanan. Sa huli, ang pamana ni Golnir ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng kanyang mga imbensyon, kundi sa pilosopiyang nakaukit sa bawat isa, ang kapangyarihan ay hindi kailanman libre. Laging may hangganan, laging may kapalit, at laging may dahilan kung bakit ito nilikha. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina